week, araw-araw yan, doon ka sa korte. At least, Monday to Friday yan. Yun ang sabihin, araw-araw. Sanay ako sa ganong pagod. Para pabilikin ako. Paski wala ng eleksyon. Sabi na, Duterte, umupo ka na. Okay na, walang eleksyon. Okay na sa amin. Sabihin ko talaga sa Pilipino, suluhin eh. Totoo talaga. Honestly, ang sagot ko, suluhin ninyo. Yan ang totoo. Pero hindi ko naman sabi na hindi ako nagpapasalamat sa general ninyo. Pero ako naman ang mag-respect sa inyo. Kayo yung tumutulak sa akin. Gayon, ako na naman ang mag-respect. Ako, para sa akin, is that. No, kung magkurap ka, tingnan mo yung lahat ng kontrata, bilyon-bilyon. Meron man talaga yung saan ang ano dito? Mayroon man yung 25%. Kaso hindi ako ganun. Yung mga kontrata, ayaw ko yan. Pagkatapos na kompleto, hindi na intervention ko. Huwag na. Sa legal na lang. Huwag na yung magpapirma pa ako para ma-perfect yung contract na mabayaran o ayaw ko na. Kaya ako kay Bingbong Medaldi ako masabi ko yan. Pag-aralan na ninyo, huwag ninyo paabutin sa yung mga transaction. Totoo yan. Publicly. Alam ng legal office ng Malacanang. Huwag mo niyo paabot sa akin yan. Madudahan lang ako. Dito lang ako sa yung governmental talang... RDC. Wala. Huwag kayong mag-ambisyon. Kakainday, pagka inuudyok yan, sabi ko, dayo, na mahimik ka na lang, mas maganda ang buhay mo pag wala. Magkakaroon ka ng episode sa buhay mo na mayor ka, ganon. Tapos dito presidente ka, magkaroon ka ng episode ng nightmare na hindi mo makalimutan sa buhay mo. Lampasan mo na yan, dito ka na kung anong gusto mong sunod mangyari sa buhay mo. Maybe congressman, para makatulong ka sa bayan, nandiyan ka, huwag naman abusuhin yung Pilipino when it's time to speak up. Pero sabihin mo, trabaho, pupilis, appointment, mag-agawan pa. So, magkakadayawan na, baka gusto niyong imbitahin ng mga tao. Ganito, yan lang naman ang ipagyabang naman ng taga Davao. Actually, ang Kadayawan was, how would I say it, started during my term. Noong mayor ako, unang taon. Hindi ko naman pasalamatan lahat ng mga tao really conceive the whole setup. Hindi ko na sila may isa-isa. Pasalamatan ko na lang yung mga taong who conceived the idea of having this week full of entertainment, nakapagbigay ng kaligayahan. So we want to share it to everybody. Lalo na hindi taga rito, that if you want to participate in the festivities at yun namang mga lahat dito, yung mga neighboring provinces, mga Moro na may mga kamag-anak dito, o you want also to participate because this is Mindanao, atin man ito, pati yung mga NPA wala naman. I hope that na-relocate na kayo lahat sa gobyerno ngayon. We continue to we want to help you. Karamihan sa inyo nandiyan naman sa gobyerno. May mga posisyon na. Huwag na lang sana tayo mag-isip ng gulo. Let us help all
kasali na ang itong mga kaligayahan na ito, but above all, trabaho to continue to build the nation for the next generation. Pataas ito ng pataas, walang katapusan yan. But we make the things happen now so that yung mga anak natin, pagdating ng panahon, sila na yung tatay, nanay, at yung mga anak nila, hindi na masyado gagapang pa. At sila yung mga walang trabaho, opportunities will be open so that we are having this kadayawan. The purpose really is to show off yan. Ito yung, this is Davao. Come and invest, magtrabaho kayo dito, whatever. We can make the city grow big. It is growing. The population is also growing. We make it a comfortable place for everybody. I am inviting everybody to participate and enjoy the Kadayawan. Lahat inimbita ko punta dito. Mabuhay kayo. Well, maraming salamat, Mayor. No? Siguro habang kayo nagtatanong kung paano kayo naging presidente, well, ang taong bayan naman po nakakuha ng sagot kung bakit mahal na mahal pa rin kayo ng taong bayan. Siguro dahil nga ayaw nyo mag-presidente to begin with. Hanggang ngayon. Totoo yan. Alam ng taga Davao yan. Ito harap-harapan. Ito. Alam ninyo yan. Ilang beses ako nagsabi, ayaw ko yung bakit ako gago? Wala akong... Yan po siguro talaga ang diferensya. Alam mo ba? Dahil yung iba po, gustong maging presidente, pero pag naroon na, hindi naman alam ang gagawin. No? Kayo, ayaw nyo mag-presidente, nagkaroon ng COVID, napilitan kayo humanap ng paraan para mairaos ang bayan sa COVID. No? So yan po siguro. Ang advantage ko diyan is lawyer ako. Yes. Naging prosecutor ako, naging mayor ako. So part of the problem really is law and order. Paano anuhin mo yung tapos yung how to administer. Nung mayor ako, nung na presidente ko, hindi ako nahirapan. Hindi ko sabihin na mas maganda yung akin kaysa iba. Hindi ako nahirapan kasi sinasanay ako. Yun lang. Well, yan po ang mahigit isang oras kasama ang ating Mayor, Rodrigo Roa Duterte. At syempre po, gaya ng sinabi ni Mayor, sana po makisaya tayo dito sa Kadayawan ng Davao. At syempre, kung hindi pa tayo nagfa-follow at nagla-like at nag-share kay CM Baste Duterte, Facebook page, YouTube channel, and TikTok. At saka sa FPRRD Supporters, Facebook page, YouTube, and TikTok, please like and follow. Pare, pwede ako magdagdag. Yes, sir. Programa nyo ito eh. 2 sentences lang. Noon sinabi ko mayor, nung fiscal ako, mayor ako. Tapos naging presidente ako. Ngayon ako, civilian ako. Itong criminality, wala talagang, it has no place in Davao City. Kayong mga kriminal, kidnappers, hold-upper, gano'n, huwag kayong pumasok dito. At muli, maraming salamat sa pagtangkilik dito sa amin sa Basta Davaoenyo. Ako po si Trixie Cruz Angeles, kasama aming co-host, Attorney Harry Roque, and of course, former Mayor, former President Rodrigo Roa Duterte. We'll see you again next month. Bye.